code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago.
bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Katorse minutos na nakalabay, alas 9:914. Otro maupay nga morning, mabaysay nga morning, Eastern Summer. Itaw hain man kamo nga dapit itong world, nilabi na ito nag-watch itong live streaming. Good morning, good afternoon, good evening. Didiyaman na siyudad ng Borongan. Big check. Ito naman pag taga-weather. So, an may mga lakad you. Yan ang morning. Iton Biyernes nga adlaw. Yung kamadagmit iton simana. Biyernes kita ang adlaw Hulyo 3. Laging handa kita. Kay bangin daman tigda nga tumarias, magtaligsik. Diba? Kanina nga yan early morning ba? Di nagadat early. Mga tipaga alas 7 yan ang morning. O pasado alas 6. Nag-experience kami di diya siyudad ng Borongan. Abot nga akong binarangay at hiya. Hiyan pagtarias, morning drizzle. Nagpakug padton aton panahon. Nakay-smile gihapad ton mga tanim nga hingang alimtanahin pagbisigihan ira super okupado. Nga mga taga-alaga yasit mga tanong ginaalagaan it. It nga mga utanon, mga prutas nga ten chinib si babam may hit nagmamayuyo nga mga risgaduhan nga mga farmer. Samastayan natin kasagbo nga mga farmer. Bisibisyan ka mano di dahi tayo mga sugod man ang mga fisher folk. Anatan mga kapatid nga nagbiyabiyahe, mga motorista, ingat-ingat. Yan natin liwat ang mga my friend, gabisi-bisihan, pagpakabuhi. At itong mga nagpapabaysay. Kamusta itong iyo kuhidaw? Kuno atin, yan malinhin may mga program. Uy, di kahit iba, mintinado, may mga kaguriba. At ibagin, may mintinarit ni Ray Taira good looks. Sagsabla, pagpa-pedicure, manicure, arot. Sige. Sana paldo kami na. Uy, sugod man ito natin mga kasagbo nga mga sastri. Iniraya na ito na paldo. Di kayo naman biro adto na magtahi. Kaya na, bago pala kita nga nag-ientrahad ton klase, bisan lahat ton mga uniforme. Tapos, magpapatron liwat. Yan, ibang mga punkto
nagselebrar na, nagsalinurog na, hadton ira mga patron. Di ama na syudadan Borongan, si Tiamri kami. May magpapatron ita bulan iton Agosto. Nga nga Hulyo. So dami ito nit mga kaguriba, mga activities. To panilula bells, mga bitis. Sa mga busog, kita mga pasundayag. Anton mga garnacha. So dahil maliwatin it kuhida yan na tunata na mga kasagbong nga mga sastri. Damo pa ba kam? Damo pa kuno kami ate kay amo ni surukin na pakabuhi talak. Ingat-ingat liwat hita iyo panlawas. Bang damang kami diri nagpaparupahuway na. Pag malaka atap hita mga kami damit nira mga deadline kung saan o kukuha adton mga igin papatahi nga mga bestida hadto natin na mga kasubong. Kumusta liwat adton atin mga igkarasi mga kawani ni mano gobyerno. Biyernes ng adlaw, so kadaman hinihiray naglala natin liwatan ton mga deadline nga para ito next week. Entrada hadton simana, sunod nga simana in waray hira mga ano ini. Pareho mga dugang nga mga trabahoon, ira na tangposan, ira yan na igyan linya nga mga aktibidad o mga trabahoon nga kinahanglan tapuson. Ilabi na naglalana hadton mga deadline. Ay damang kamo kaura-urahin pagka-stress. Or speaking of pagtaga-stress, yay aton amon mga chikiting mga estudyante ang Eastern Summer National Comprehensive High School asya garanti po kani kita istasyon damad to nagbabaraktas kay gen suspenso adton ira klase mo pay nala kay Frank lahira pero di edgi upihida man ha it pag chuchokin sugad dit kay gen suspenso darahin bump threat. Ang pinaka-latest naman nga paabiso in i-resume adton klase. Yan ang afternoon. Didi naman na Eastern Summer National Comprehensive High School. Darang eto base adton iping paggawas liwat nga anunsyo nga base daw good adton mga investigators tikang Eastern Summer Provincial Explosive Ordnance Disposal and Cannon Unit in cleared tikang habang threat nasabi nga eskwelahan. Ang bisinidad haniyas and CHS in cleared tikang habang threat. Diri mo pay nga laksi. Sige makikupdate kita hinikan ati days unina kon okay may kalabutan hini. Basta mo pay nga di naman hiya tinuod. Hindi naman mo pa nga maihin natin mga chikiting, mga young ones nga pinagagahumhin paglaksihin sugadhin. Kumbaga nalilipay ba nga may da nagkakarigumok, may da nalidisang, darahiton atin mga pag-joke, hindi rin tukay nga joke. Di ba ito maupay nga nalilipay kita hin may da igin kukuri darahiton atin katuso. So asyanate na kinahanglan na talaga it mga guidance counselor mga eskwelahan. Kaya di rin maupahin pangilalaan hiton atin mga young ones iton sugad nga gawi. Kinalilipay natin ay pagsasakripisyo hiton atin mga igasi mga warm bodies iyay ay natin mga values
na talaga yan na ito mga bagong tubo. Pero diri naman lahat-lahat. Bilang suba din ni Haira. Pipira. Samtang 23 minutos na nakalabay alas 9, di naman naamon na syudadhan Borongan. Eto, ilabi na salawatan mga bisibisihan ng mga lugar di haamon na syudadhan Borongan. Di naman Borongan Supermarket. Kaya tumanliwat iton amon na terminal. Medyo makuot damay dito nga mga lugar. So, nga lugar. Dinto na paabiso. Hadton matikang padamain tomorrow. July 4, may abiso publiko, traffic advisory, natin mga kasugbungan, City Transport Terminal, BCTT, Raser Floro, Cady Jr., Musta you, sir? Yan na iton officer in charge na sabi nga buhatan para nga dahaton mga motorista. Isbisan kita aton publiko ilabi na tomorrow in may da kita tabo so magiging maribheng di naman Borongan City Public Market nga di na naman ha terminal kay nagaanyaw malain hira. Tomorrow nasa ring adton VCTT ini nga ira traffic advisory para ini nga daton mga pasahero, tricycle driver, nganhan publiko nga tinikangan buwas sa badong adlaw nganan masunod pa nga mga adlaw magkakamay na in temporaryo nga pagbalhin ang tricycle parking area. Take note ha mga pasahero, pagka mo mahutang nga inapaparada aton iyong mga ginsasakyan nga trike para hadto northbound ngan southbound nga biyahe. Eto, ang temporary nga lokasyon ng tricycle parking area northbound but sigyan ante pakadto ini ha isu ngadto bugas kanda kapshing aton iyo parking area tabok terminal building. So dito lagi may terminal area. Ang southbound naman antipakadi hakamada nga diha Luksoon, Lalawigan, adait ligid daton Mercury Drugstore. So mapasawang kam adton iyo temporaryo nga parkingan. Ini nga temporary nga rerouting in magpapadayon tub-tub hit kahuman hit road rehabilitation dito naman ha terminal. Sanglit iyan naging naarohan VCTT adton hulos nga kooperasyon nga ang pag-intindi. Kaya para ini naman hadton hapsay nga pagbiyahe ngan masiguro liwat iton safety ngan kaupayan iton nga tanan salid ginaaro na ladton yu suporta ngan anaton suporta ngan kooperasyon. Uya didigyap kita nagnanawa Kuya Euphem adi ati Jennifer Golmatico watching. Sige tinikangan inbuas ha magkakamaydahin pagbabaguhan ton parking area mga parkingan dito naman ha terminal Borongan City Transport Terminal northbound di hirap pa parking tabukit terminal building dito lagi hap. Tapos ang southbound mapasawang kam di na kamit ligid hit Mercury Drugstore. Ini changes nga rerouting in magpapadayon ini nga tub-tub hit kahuman hit rehabilitasyon dito naman ha terminal area. Samtang 27 minutos na nakalabay alas 9 penhimdida pa anunsyo Kuya Euphem kaya makato kita diretsohin na report nga ginandam ato natin mga risgaduhan nga mga kausa production team iti Radyo DY Starship Pilipinas Borongan. Ade ati Daisy kasamang Euphem okay na Daisy? Sige.
Di na tinatawagan ni Kuya Eufem, ni Ate Daisy, update ini kanina, hadton, nahi-anunsyo, nga pag, okay na, Eufem, sige, kantuan natin hi Ate Daisy, anay, kanting, anang diti. Alright. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, kasamang Daisy, good morning, go ahead. Ate Sok, magandang morning. Maupay nga agaliwat ito na aton mga tigpamati. Ito daramdan so matistihan. No, na adilagi hapon kita yan na Eastern Samar National Comprehensive High School. Kumusta aton signal? Okay, kasamang days, sugadain ka by chay. Nasuspend ate aton na klase haton niya nga aga matapos makakarawathin gun and bomb threat ate Sok. Gun and bomb threat? Mga na sumalapakan na OIC Principal Dean Ernest Paul Hermano, nakarawat niya ng impormasyon mga alas 6:15 na nga aga. Actually, kung natipalib, kung tahiya kay for check-up, pero waray iton madayon, darahin nga kaulangan ni reaksyonan, pero sa rin niya, maupay nala, ini nagresulta haton pagsuspinderhan klase and term din gamit suspension kasi may ada naman mga estudyante nga nakadinaha sa kuban eskwelahan nito tipukan na oras. hiya may ginihirigta po kasi kula at daman kunta nga first Friday man nga may dire-schedule misa katedral. Nagbabaraktas kasi tipakan Kaya po hiya. naman ate, tipakadya kaya sa THS, nakita kay mga iging kakatapo ko nga mga estudyante and then kay nakakuha natin ko in advance info. Pagkatapos naman, pagtadi ko naman, pag-abot ko nga dihan kay talaga nagkakagawas na aton mga estudyante. So direkta na ak nga nagsinga diha principal sa office niyan natapuak na ni Sir Dean and nakadi na aton mga kabataan tutulo aton mga suspects sa aton nag-post di aton Instagram. Oh. Actually, ate, so, na-found out han management and eskwelahan, yan sugad man han mga otoridad, nga adto nga posted a week ago pa. A week ago? Pero yan na lang nga aga, nakaabot na dihin aton school authority na nagresultahin pag-aksyon hadton mga otoridad. Ngan, syempre, asya lagi hapon, prime consideration itong safety itong mga kabataan, suspend aton klase. But sigyan talaga kasamang Daisy ra ginplanuhan. Ini nga ira. Ginplanuhan actually pag-joke. ate, itong mga involved tutulong nga mga minors, mga senior high school students. Pero mga minor pa hira, 15, 16 years old. Pero ira ginhunahunaan, gindiscernit nira ira pagbubuhaton. That is giniimbestigaran na pagkaya na ito Diri natin la mga out of the otoridad, blue. aadi ka o po dito mga taga CSWDO, aadi ito, syempre taga Eastern Samar National Comprehensive High School, aadi gihapon ito natin mga kapulisan, ngan pati iton kag anak hini nga mga kabataan, considering nga minor hira. So yan na nagkakamayada sort of investigation, panmakiana, didiha sa kabiton na principal sa office. Kasumpay naman hiniigim patawag aton mga kaganak, syempre labi na kay mga minor adi nga mga kabataan nga involved kapag kaya na. No? So, maupay na daman ate Sok, kay pagkakarawatan impormasyon haton aton mga otoridad as in dali-dali talaga hira nga nagresponde and besides bisan kun may ada na ngay andamandaan nga nakapost na pulis diha sakop han iya sa CHS, no, nga asya aton diretso nga responde pero nagtawag pa ngadto naman Borongan CPS para augmentation hindugang kontak pag-informar daman adton Chief of Police nga hindugang opera sa pagkadi naman ESNTHS. So ganun naging madagmit adton action aton mga otoridad kay saring ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, ito Chief of Police adi na itong mga taga EOD ata ate Sok. Hiton koan nga explosive and ordnance division adi na naabot pala iyan nga oras. Okay, nag-post kanina hiya Sir Miel Kulungon nga as of 8 AM gin comprehensive nasa ring didadton iya post ni Sir Miel nga as of 8 AM today, vicinity is cleared from bomb threat according to mga investigators Eastern Samar Provincial Explosive Ordnance Disposal and Cannon Unit. Yes, ate Sok, So asya naman ini so haniya da alas 8 actually pa na declare nga cleared ato na eskwelahan
Pagkatapos na investigasyon nga inspection, syempre hato na ato naman mga otoridad sa kuban eskwelahan aton maupay laate nga dara kay nakuha man diretso aton mga estudyante ginpa-report man diretso ha principal's office asya nga dayon na-action na naman haton eskwelahan nga ni nagmamahay aton aton school principal kay pati itong mga taga CIDG adi na. Mm-mm. Dirlit pa kalaksihon kaya kasamang sa days. itong mga otoridad pag baton ni. Daisy. Yes, ate so naman alas 8 igin-declare na cleared ato na eskwelahan pero hapag kaya na nagpapadayon pa itong investigation ngahin para mahipailarom daman hinsre maram ka ate so di dahatong picture grabe oo nga as in may ada talaga nira mga surat nga paruhit di ba kung sa ka nga suspect may da placard dito ni imo daghan itim ngaran itim kuan pahina pagtaga straight na ira kuan dida na picture kulawan ko lang nga ni didi diri ko lang nga niyan adaman digin pa-publish kay medyo nakakabahala daman hiya ito nga may danasri nga bomba tayo pre so kung kakulawan hinga di nga nin school authority makukuan talaga mataataranta maaalarma ba maalarma pagkatapos didi pagdini nga Instagram post iginupod nira tutuluhira didi nga mga estudyante didihan ikaupat naman nga column ang mga estudyante didi hatakloban nga nanmusil nga bagahit ira ginihimo ba nga susiranan idolize inflow ba yun o ira pagsusugaon asyet dida adto na post nga nakaalarma talaga ini hatun bugos nga division hiton Department of Education din hiton syudad nan patinahan aton talaga mga otoridad nga sugad nga klase post mga estudyante nga inipagod ati so habot nga hiton gindudumara na nga mga safety measures nga gipapatuman hiton mga eskwelahan pero daradaman siguro hini nga may daiya na mga coordinated efforts iton mga eskwelahan in coordination nga dito aton mga otoridad gidadali aton pagresponde nga nahitabo hadton na iya na nga bomb threat kay more or less aware kita hini nga mga usapin kay di ba yan nga semana nagdudumarahin mga orientasyon an magkalain-lain nga eskwelahan kakulop nga ni kahuman pala comprehensive adton pagtaga safety and security Kalalawigan National High School. And very important, para hiton mga kaganak, kasi ining orientation, para hiton mga kaganak, dapat mag-attender talaga hiton mga kaganak, no matter how busy you are, dito ni imo trabaho, dito ni imo pakaboy, take time pag-attender hiton iginahatag ng orientasyon hiton Department of Education ngan upo diton mga otoridad kay iniin nga tanan in concern iton safety iton kabataan ng mga eskwelahan ngan maaram kay ini nga orientation nag-imanit tikanghan mga kag-anak mismo federated PTA organization hira naghimon effort nga nagduso hadtong division nga mag-conduct in sugad nga orientation kay naata na feel at itira karuy nga mahitabo nga ma-ensure hira itira mga bata nga nasulod sa eskwelahan in safe. So asya ito nga may ada nahitabo yan na ito nga mga orientation. So asya itakon din itaton magiging apilar nga dito mga kagana kung may aday hatag na orientation itong eskwelahan attender niyo bisan pa kamo gibibisihi para haiyo nga mga kag-anak kay itong target iton information nga in orientation in kanan mga kag-anak para kamo mahibaro iton mga angay buhaton nga hinano daman iton ginbubuhat iton eskwelahan iton mga otoridad para ma-ensure nga safe ito niyo kabataan kay syempre kailangan man nga matanol aton mga kag-anak nga iton era talaga kabataan safety dito ni eskwelahan so dida niya mapabatian dida iton nga orientation nga iginhahatag. Yes, so, tapos days sa akon lano inhinamaking kalalagas pag-uubana haboronggan siya pala inihigayon nga may dasugad din nga mga insidente kumbaga it nga makasarubo daman nga pangilalaan nga dahiton
gimbubuhat ito natin mga pasirong nga iging kakalipay nira syempre ito feeling nga itira yan nga narigumok di naton ira eskwelahan nga nagkamay dahin na sugad nga epekto adton ira kinatusingan kasamang days. Oo. Pero yan na, may ada klase yun iton kulop. May da, oo. Doon iton school principal. Kasi cleared na yung school, mabalik iton klase kay nga ni igin mamahay ini ni Sir Dean, nga nahitabo ini nga insidente habot nga hiton instructional hours, instructional block kung tawagon. Iton ba nga panahon nga iton mga estudyante diri dapat disturbohon din iton ira klase kasi dapat nagklaklase. Kasi may ada hiton nira mga program hapag kaya na itong DepEd nga kundiin there are days, weeks nga basta may ada mga adlaw nga diri pwede i-interrupt itong klase ito na aton mga kabataan. Kailangan nakatutok ka leksyon. Pero talaga, Kaya sugad naman nga treat, ma-interrupt talaga kay siguro dad gada ma-edit At siya nga nasa ring hiya. Ngayon nga kulop, may ada klase. Okay. Mabalik na ito naton mga estudyante. Ngayon iging papatapo dito naton otoridad nga safe na itong Eastern Samar National Comprehensive High School tikang naman hining nga hulga. So at matiang talaan na yan adton mensahe ni Rakoan ni Sir Ernest Dean Ernest Paul Hermano itong principal. Go. ASDS, Assistant School Superintendent, and the Superintendent, Sir Dundun Diaz, about the matter, and upon his statement and instruction, we suspended the classes on time, and we contacted also the PNP. We coordinated with the Chief of Police, and immediately they acted on it. So the threat was posted actually last week, but it was discovered by some proactive students, and it was a serious threat. It was a bomb and a gun threat. So parang kinopya yung nangyari sa Tacloban. So we investigated it and we called the attention of the students, and right now, as of now, they are being investigated by our authorities. The investigation is still ongoing. Once again, this is very unfortunate because we have to suspend, wherein we are implementing a very good program of the DepEd, wherein the classes are supposed to be uninterrupted. Instructional hours are supposed to be focused on instruction and learning of the students. And this is very sad because we are very serious in implementing our program. Kasi napakaganda ng program ngayon ng DepEd. Kaya lang, we have no choice. But our good superintendent immediately also released a statement wherein if depending on the result of the investigation, we can resume our classes kung wala talagang threat. Kasi nga, we learned that 1 week na pala yung post na yun. So, parang we are depending on the result of the investigation of the police kung pwedeng mag-resume mamaya ang klase o hindi. So, titingnan po natin. Once again, to the parents of our students, we are asking you to bear with us because our priority is the safety and security of our students, also with our personnel. So immediately sinuspend namin. I know how uncomfortable it is for our students, pero kailangan gawin po. Kasi ang pumasok agad sa isip ko is, what if this is real? So the same statement was said to me by our superintendent Dundun Diaz. Sabi niya, mahirap mag-suspend pero what if it's real? So ang instruction lang niya po sa atin is kung base sa result ng police investigation, pwedeng ma-resume yung class mamaya o hindi. And contacted our... So, shit, Ate Sok, aton na nahitabo, nga, saring ni Sir Hermano, nga, iton nga mga sarit, kinahanglan seryosohon talaga. Yes, oo. Ibig sabihin nga, bisan pa Prank. kay kulawi ang nahitabo ka ng mga minor de edad man ito, what kung tinuod ko no ito.
diba? So, shit nga Di sa ay naman nga mga nagpakanahin. Up. Hay naman nga mga minor. Ate, so kapag kaya naadi iton hira, upod na iton mga kaganak, padayon iton investigasyon iton mga otoridad. Okay. No, adi iton mga taga CSWDO, adi iton mga kapulisan, adi syempre iton na eskwelahan, para pag-irestoryahan kung ano daman iton bubuhaton hini kay mga minor de edad maini, ano iton kaangayan nga intervention nga hihimuon para hini nga mga kabataan. Ilabi na di dahiton ira values nga Ambot kon pumasok kay na CICL. Nga bagan ira Kasi igin iton pagtarhod sa crime. Tapos nga ira ba di rin naging ko-consider it magiging Toy Ate Daisy. It ba nga judsyo kita ngatan mga binuhatan nga makakapaseul iton aton mga igkasitaw nga sugat yan na narigumog tas naman iton hira kay itira inaabat feeling high ba itira dara nga naging sugad antuhan stasyonin kinahanglanin talaga truly iton mga guidance counselor aton mga eskwelahan para magiyahan aton mga young ones iton maupay nga binuhatan kay diri talaga itiya maupay nga aton igkakalipay iton pagbubuhatin sugadit nga mga prank nga Iton Borongan City Division kasumpay hini yes na this hitabo. Hala kakalawan ta kung ano aton statement yan na posted social media ira daman na official Facebook page. Hala kalawan ta didi. Okay. Okay. The official statement ikang ito na Office of Acting School Head okay St. Samar National Comprehensive High School. Nasa ring di papasahan ko ati the administration of Eastern Samar National Comprehensive High School expresses its gravest concern regarding a bomb and a gun threat posted online July 3, 2026, which was allegedly associated with grade 11 kitchen operations cookery students. To guarantee the safety and security of our students, faculty and staff, and the office of the officer in charge principal immediately ordered the suspension of classes upon the recommendation of Borongan City Police Station. The decisive action was executed in close coordination with and approval from the Office of the Schools Division Superintendent and the Assistant Schools Division Superintendent of DepEd Borongan City Division. Law enforcement authorities acted swiftly, deploying SWAT team to secure, inspect, and clear the specific areas where the online photos were reportedly taken. Following a thorough security sweep, Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, Acting Chief of Police at Borongan City Police Station, officially declared ESNCHS clear of any bomb and gun threat as of 8:35 a.m. today. So we assure the public that ESNCHS takes all security threats seriously. We are fully cooperating with the authorities in their ongoing investigation to ensure accountability and to maintain a safe learning environment for everyone. Signed, Dean Ernest Paul Hermano. So kasaling ko, so tikang inihan ko, tikang iniha, Eastern Samar National Comprehensive High School ate. No? Nga, ginseryoso talaga nira, adton na nasabi nga threat, tapos pagkatapos naman, amo in nag-resultahin na kaangayan nga pitad, tikang naman ato naman mga otoridad. And yun, gina-comment nga ni Herman. Ay, yes, nagkikinaputol-putol kita. Ang igula talaga na may tiya, seryoso kun. Itsugad din nga mga insidente. Balikan natin ni Ate Daisy. Taton yan na long lines. Pakitawag nga hawa, Kuya Euphem. Kataliwan, iganunsyo, ato natin, manghintutungdan nga mga otoridad, partikular na, aton, Ate Daisy, go ahead. Okay, so ate, so kasi ini aton statement, nga igin pagawas, official ni OIC Principal Dean Ernest Paul
Hermano, ano, yung papatapod ni Reton publiko nga ginseryoso o ginseryoso ano ni SNCHS ini nga hulga para daman iton kadalwasan iton kabataan na kooperarya na iton pamunuan iton eskwelahan nga dayton mga otoridad dito nagpapadayon nga investigasyon para masiguro iton kabarabtunan, no, whoever is responsible bisan pa kun minor nga ni-maintain iton na talwas nga learning environment para hit nga tanan, no, asya ni adton na official nga statement ikang iton office of the acting school head iton Eastern Samar National Comprehensive High School igin gawas pira pala ka minuto adton nakalabay. Okay. Yes, So, ang ila ato talaga para pagkayan. Okay? ang ila talaga seryosohon kay bangin may dadamit nira paghuna-hunaan ano dadaman nga mga joke nga makakalisang hit publiko. Correct. Asya odog. Parang Iba nga- iba nakikinopya na lahira iton mga natabo dito iton ibang eskwelahan. Di ba? May ada daman kapilip pero daman itong mga eskwelahan ato nagsuspend diri la din niya aton kundi an iba may dito sa Cebu pero daman hinstret ba, no? Mga sugabahiton ibet aton mga estudyante hapag kaya na. Punta kiramin pag-asa ng bayan. Oo. Pero Ay, napasirong. it importante hinidida ati sok ano iton eskwelahan, iton Department of Education hinihimo iton nga tanan. Hinihimo iton nga tanan nga ni darahito na hitabo dito naman hatakloban at iton nga may ada mga measures nga iging papatuman it mga school tapos naman hapag kaya na usa naman itatahaton mga rason kung kay very swift adton adton na responde haton aton mga otoridad ngayon iton PNP daman may ada nira iton daman mga kaangayan nga mga adjustment measures nga ginpapatuman yun na saringan ni Sir Cabanillas ikatulong na ininira kasi mana nga tika nga pag start ng klase nga linibot-libot iton mga eskwelahan paki-coordinate tapos itira police presence pinapakita para lang masiguro nga mamimaintinar iton kahimiangan dito ngahin pagpakita nga iton mga otoridad ma-responde talaga andam nga niya ada para paghatagin protection nga dahiton mga kabataan and then aton nga ni ginasiring nga ginpapakusgan naman ni Reto nira cyber patrolling ito nga nga pagpapatrolya ati sok nga through social media at sinisering nga cyber patrolling nga ito nga mga post nga kuan pero syempre kay mga kabataan diri masulod ira labi na kun diri nira friends but itira iton pag-encourage nga kung may kinikita nga threat estudyante man iton civilian makagana kuhin uman nga may danira mga kinikita nga mga post unonghin mga threat kinahanglan nga diri so i-forward nga dito naton mga otoridad para in madagmit nga aksyon kasi asya naman it focus kay nasa nga ni Sir Cabanillas kan Sir Hermano kanina nga sir pagpasalamat nga madagmit nga action asya kunit itmando haamon itaman provincial director itaman regional director ngayon iton chief PNP iton madagmit nga responde labi na hini nga sugad hini nga mga instances Nga ilabi na Daisy nga iton comprehensive binanataran ni SPPO. Correct sa katabok la sa katabok pero SNCHS under it hiran iton mauna talaga ma-responde iton CPS para coordinated nga pagresponde kasi di man daman itiya basta-basta ati nga mara-responde iton kampo didi hirang nga humatin bredi da kay aram na damay nga danay bangin magkamay at hindi rin maupay daman nga sitwasyon kasi iton nga itakang gaglahin days subagan ini may natin kabataan nga pagagamhen paggabuhatin sugadhin na iba na talaga itlakatid ginuhuna-unaan iton aton mga pasirong. So asya ni Ate Sok so hapag kaya na mamingaw yan na ito ni SNCHS pero aadi presente iton mga magturot do diri daman mangunguli kay maglaklase uni na hiton kelop so nananawagan iton pamunuan iton Eastern Samar National Comprehensive High School iton mga estudyante nga magkabalik yan nga kelop kay nagmamahay ini Sir Dean nga nasaling panihiya na interrupt aton instructional period iton kabataan nga dapat diri so asya iton nga magkakamayada hin klase uni na hiton kanan alauna hiton kala para hit kanan yan ang adlaw kay clear na safe na ito ni SNCHS may adala hulga aton hulga tikang lahin mga post di social media diri aktual nga presente
kin mga ano man din nga mga gamit sa sakubiton eskwelahan. Waray so far ano nga nakita haton aton mga otoridad siya dumitit aton angay daman hatag nga impormasyon nito na aton mga namamati ano waray din nakita nga mga armas signon tanala nga hiniton nga nabuto waray kinita aton naton mga otoridad ano so ini pero may ada adton na straight nagtikang hin post din Instagram ano hinasa naman nga estudyante nga nagresultahin pagresponde so ate so kasi niton aton report tikang diha Eastern Samar National Comprehensive High School reminder haton mga estudyante na sabi nga eskwelahan balik regular iton klase yan ang akalop alauna para magpadayon aton iyong mga leksyon. Alright, so Daisy Bilizar nagre-report. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Amatuan na paglaklaro nga morpi at nga prank. Basihan ton mga investigador in Eastern Samar Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit Clarado Hindbam Threat adton cleared Hindbam Threat waray bomb threat waray nakitaan nga mga explosive ang bisinidad dan ESN CHS nga naging klaro ni Ate Daisy nakadalatuhan Instagram account hini naman nga mga young ones yan ko naman damay hindi mahirurgaduga mangingirhat Karos nga nanton, aksyon agad, danto natin mga kasubong na otoridad, danto natin mga kasubongan Borongan City Police Station, didi naman na ESPPO, Eastern Samar Provincial Police Office, Eastern Samar Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit, SPCO, and nasaring pa niya Daisy, nakadaliwat danto natin mga kapatid ng CIDG. Inanunsyo liwat hadto na eskwelahan ipinaagi hadto na ira principal Sir Dan Paul Hermano nga Marizum ito ang klase yan ang akulop didi naman na Eastern Samar National Comprehensive High School. Na natin liwat hinabaruan ka natin Daisy nagkakamay na hinahirimang raw at natin mahintutungdan nga mga opisyal ang eskwelahan. Upod na doon mga kag-anak kini nga mga estudyante nga nahidadabi hini naman nga baka na daw good hin bomb threat didi naman ha ESNCHS ipinagihin anton ira Instagram account pero waray actual ha cleared waray nakitaan nga explosive sa kuban eskwelahan ni ESNCHS nga ni igindeklarar nga klarado tikang hinanuman nga threat nga bombard ba iti daw explosive ang nasabi nga eskwelahan as in waray basihan ton SPCO Eastern Samar Provincial Explosive Ordnance Disposal K9 Unit. May nalakita 5 minutos antes an alas 10 para ton mga trike driver ha syudad na Borongan labi na adto pasahan mga requisitos para maka-avail adton fuel subsidy coupon adton staff at mayor's office ditong labihan City Hall para magdistribuar na sabi nga fuel coupon alayon na la paki-claim representar la niyo adton iyo driver's ID para itong iyo fuel coupon yan ang adlaw Biyernes July 3 nga hiton para buwas liwat nga adlaw Sabado. Tapos adton mga kapi hadton mga TODA Tricycle Operators and Drivers Association ay nakampagkinadi alabit City Hall dito na lang niyo i-claim hit mga presidente ito niyo TODA kahira adton ma-claim. Kami nga limut ha kay anugon liwat ini nga iyo fuel coupon. Ang labot pa ini upod pa aton mga pump boat operators. Ini in assistance ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan
para hadton eto an iniinda nga kahitaasan presyo hadton petroleum products sila binaan gasolina nga ginagamit pagtibugit mga sasakyan iton aton mga tricycle for hire nga hadton mga pump boat to hadton mga tricycle operators and drivers nga pump boat operators tag 100 pesos sa kada adlaw nga fuel subsidy and kada kupon kanang duha ka adlaw na kantidad din 200 pesos. Tapos buwas daman para ton aton mga kasugbo nga mga motorista ilabi na aton mga tricycle may mga pagbabago ha haton iyo daman pagparada base ini hadton traffic advisory abiso publiko ang City Transport Terminal Office tikang ini kan Sir Floro Gadid Jr. iton officer in charge iton BCTT kimpay baro adton ilabi na damanan mga pasahero para di damangkit mahutang pasahero tricycle drivers syempre adton publiko nga tinikangan buwas sa badong adlaw Hulyo 4 magkakamaydahin temporaryo nga pagbalhin han tricycle parking area para to north and southbound nga biyahe para adton northbound adton yung parking area adto lagi hapano may terminal area pero at nakamit tabok hit terminal building samtang adton southbound antipakadiha kamada haduksoon in adto ligid hit Mercury Drugstore iniin temporaryo la nga rerouting nga magpapadayon nga dahit katapos siton road rehabilitation dito naman terminal salit ginaruan ka operasyon nga pag-intindi maapektuhan hini nga rerouting. 1 minuto na la, alas 10 na, yan aliwat ng adlaw, iyan sesyon na to, namon mga resgaduhan nga mga magbaralo dan syudadan baranggan na malatim paug kita. Ngan today liwat, in may dahil rahimang raw, aton aton, ito man ano, aton, hindi naman nga, sige, aton Frank nga bump treat video comprehensive may directorial liwat aton mga kasugbo nga sektoran edukasyon kasampay liwat iton pagtaga security and safety iton aton mga kabataan adi na pagbubata di naman na St. Mary's Conference Hall. Damo nga tansyo ati Daisy adton update han paghatag-hatanin kasayuran may kalabutan nanton ito pag suspenso ha yan ang morning han klase di naman na ha ESNCHS nga marisum yan naman nga kataliwan ma-cleared as in waray ha ano man explosive bomb hindi naman na ESNCHS basyad ton mga otoridad. Damo nga salamat na nag-join na ato na live streaming anay atong pa naman ginamit anin wadidi nagbangliktahin nagnawa yan na Kuya Euphem adi no ban genuine na aton sureness matitigo ko in derecho iyo ate Jennifer Gol Matiko anay okay sige basta damo na lang nga salamat ha nan mati radyo nag-join na live streaming o di kaya di pa PBS receiver salamat mga kapatid ganangaran po ito naman sen kanati Ruth Rivera Abunda kan Chef Tecudes yan syempre naton the day ka-partner nga sa partaking engineers era Kuya Arvi the Diyos nga ni engineer coach Euphem Ate Sok kami nangingimbitar yan daw pang edisyon ng sumatistihanan nga ng mga programa din ito ni Estasyon DYS Radio Pilipinas sa blessed weekend. Keep safe everyone. Ito
ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657.